or mga morning, early morning. Matatapos na rin ito. Yan po. Mga 4 to 5 hours na yung salang nito dito eh. Oh, may nabutas na. Oh, ayan oh. Butas na oh. Oh. It's 3 PM mga kakambing at nagbigay tayo ng snack nilang Napier dito. Lahat-lahat puro Napier. Kasi from free range pumasok na sila lahat-lahat. Busog na pero nagbigay po tayo ng Napier pa rin sa kanila. Habang kaya pa nilang kumain-kain. Kasi yung Napier grass natin doon, parang hindi na natin maabutan sa kakakumpay. Kaya kahit na sila ay buntit na sa busog, nagbibigay pa rin tayo sa kanila. Kung kaya lang nila, pag di kaya yan. Ano kasi yan yung feeder, inaakyat eh. Very bad talaga. Very bad talaga ng mga chikiting. O yun po mga ka-agri. At mula po dito ay punta po tayo doon sa ulingan ng tatay. Sandali. Dahil wala na kaming panggatong mga ka-farm, kaya nag-uling na naman kami ng tatay. Paubos na sa kanya, pero sa akin din talagang masasaid na this week. So kailangan ko na talagang mag-uling na din, pero hindi po dito yung aking location. Doon po sa ilalim yung location ko. Puntahan na rin natin doon mamaya. Ito po yung system natin, semi underground design po ito, parang semi tunnel, tsaka tambutso type na lang. Ayan po, ito yung ulingan ng tatay. Ito yung design niya, grabe. Kakaibang design din. So medyo matagal-tagal pa ito. Kasi nga ito yung kanyang design. Para makontrol talaga yung yung usok, yung hangin. Kasi pag hindi natin kontrolado, ang bilis nilang makain ng apoy yung kahoy, pero hindi magiging maganda yung uling. Mas maganda yung lang, tawag doon yung dahang-dahang pagkain lang ng apoy sa kahoy. Mas maganda yung uling. So mula po dito, doon po sa akin sa ilalim, doon po yung usok na rin yan dyan. So puntahan na rin po natin yan doon mga ka-agri. Mga kambing ng tatay makulimlim na, ayaw pang umakyat sa goat house, abang yung kalahati sa kanila ay nandun pa. Pero itong kalahati nandito pa, gusto pa talagang kumain. Habang enough pa yung time, talagang gusto pang sumiba ng marami dito. Pero nagkumpay na rin ng Napier yung tatay doon sa tinaniman namin ng Napier para pang snacks na rin nila. So ngayong gabi po, dito po kami matutulog. Kung mayroon pang tulog-tulog to o wala na, hindi lang natin alam. Puntahan po natin doon sa ilalim yung aking ulingan. Bali dito sa ilalim yung aking pwesto, kasi doon po sa kabila galing yung mga kahoy na pinag-uuling ko, kaya mas malayo nang maghakot pa malapit dito sa kubo. So yun, dito na. Pero malaki lang ng konti itong akin na ulingan kaysa doon kay tatay. At estimated ko po mga midnight tonight, maaaring matatapos na rin ito, or mga morning, early morning, matatapos na rin ito. Yan po, mga 4 to 5 hours na yung salang nito dito eh. Oh, may nabutas na. Oh, ayan oh. Butas na oh. Oh. Pag walang tao, no. Nako. Lagyan muna natin yun ng pantapal. Sandali. So, yun po. Natabunan na natin yung dito banda. Kailangan po talagang matabunan. Lagyan mo muna yun ng mga tawag doon, mga dahon-dahon or
something mga bushes para po hindi direkta yung lupa sa sa apoy para magagawa yung uling. Dahil pag hindi po natin tinabunan magiging abo po yung dyan na area. So dapat talaga ay matatabunan. At kinokontrol na rin natin yung pressure ng hangin. Pag sobra kasi yung pressure ng hangin ayun, grabe rin yung usok at saka yung uling niya hindi magiging maganda pag masyadong grabe yung pressure ng usok Lalong-lalo na po ito ay karamihan dito ay hindi hilaw kundi na talaga dati nang nakatambay ng mga kahoy. Syempre iba na yung dating niya talaga. So yun mga ka-agri, dahil sa wala tayong pambili ng ng fuel, we need talaga na mag uling for personal consumption lang po ito. Dito po kasi sa amin hindi basta-basta makapag-uling ka lang kung wala ka ring sariling kahoy dito. Buti na lang ay mayroon tayong forestry dito at yung mga ibang sobrang kahoy na rin sa mga area na pinagtatamnan natin ng mga gulay-gulay, mga saging. Andun na yung nakatirik yung mga ibang malalaking kahoy na hindi na needful. Kinukuha na rin para hindi sagaba sa ating mga tanim. So kung makapagpapatroso tayo someday, yun, yung kanyang mga slabs na hindi na ginagamit yung mga sanga niyang sobra, inuuling na rin. Kaysa pabayaan na lang, sayang naman. So yun po mga ka-agri, mga ka-farm. Ngayong gabi, dito tayo matutulog. Kung makakatulog pa tayo. Hindi po pwedeng basta-basta pabayaan po ito na may mga butas-butas. Masisira po yung ating uling dahil buhay bundok po tayo, laking bundok po tayo. Alam natin yung mga gawain dito. Yun, so hindi na po tayo magtatagal. Titingnan ko po muna yung andon, kambing ko, at saka uuwi muna, kukuha ng supply para ngayong gabi, para hanggang bukas. Hindi namin kasi inakala na magpa-fire up kami ngayong araw ng tatay sabi ko on the daytime na lang sana, pero ang estimate ko po hindi na rin matatapos sa 12 hours. Di talagang magpupuyat na rin. So kaninang mga 11 AM nag-fire up na lang talaga kami para at least bukas pag medyo matatapos na rin yung ating uling, hindi bukas na lang matutulog. Siya. Mamaya malamig po ito dito kasi buong araw na makulimlim, walang sikat ng araw, parang umaambun-ambun ng pakunti. Malamang mamaya talagang malamig din dito. Magbaback up na tayo dyan ng mga higaan natin. So yun, nagsaing na yung tatay ng hapunan. Yung mga chicken nandito na. Si Patty andyan pa ayaw pa talagang umakyat habang yung iba doon sa taas. Yung mga kambing ko dyan naka snacks pa yung iba hanggang ngayon kahit masyadong busog na. Hanggang dito na lang mga ka-farm, nag-share lang po tayo sa inyo ng ating activity ngayong araw. Nag-uling po tayo, nag-fire up po tayo ng uling. Till then, life is not just fantasy or the dream.